Kailan mo pa ako niloloko? Ang baboy ninyo, kasabay ng nakabibinging sigaw na iyon, ay ang sunod-sunod na hampas ng bag ng asawa kong si Samantha. Nakatayo ako sa gilid ng kama, walang kahit isang pirasong damit, nanginginig sa takot at kahihiyan. Sa tabi ko, hindi rin makakilos ang ex-boyfriend kong si Jason. Kitang-kita sa mga mata ni Samantha ang matinding galit at luhang lason sa kanyang puso habang nahihirapan siyang huminga, hanggang sa tuluyan siyang mangisay sa sahig dahil sa tindi ng panic attack. Doon mismo sa loob ng isang condo unit sa Fame Residences, gumuho ang 6 na taon ng aming pagsasama. Nahuli ako ng misis ko sa aking pinakatatagong lihim, ang pagiging isang bisexual na mister. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin subaybayan ang buong detalye sa naging buhay at pagtataksil ni Denver, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-share nyo na rin ang inyong mga reaksyon sa comment section sa ibaba habang nakikinig. Tara, pakinggan na natin ang kwento. Magandang gabi, Kuya Will. Denver pala, 33 years old. Gusto ko lang i-share ang kwento ko na matagal kong kinimkim dahil sa takot at hiya. 2 taon na akong kasal sa asawa kong si Samantha at 5 taon na kaming magkasama kung isasama ang buong relasyon namin. 3 taon bilang mag-boyfriend at 2 taon bilang mag-asawa. Hindi naging madali ang lahat, Kuya Will. Parang kalsadang may lubak. May mga pagkakataong magaan, pero mas madalas may bigat. Dumaan din kami sa tampuhan, sigawan, at mga puntong muntik na kaming sumuko. Pero sa kabila nun, pinili naming manatili sa isa't isa. Si Samantha yung simpleng tao lang. Hindi siya magarbo, hindi mahilig sa mamahalin. Ang gusto lang niya, magkasama kami at maayos ang araw-araw namin. Ako naman, todo kayod para maibigay yung buhay na gusto naming dalawa. Kahit minsan kapalit nun pagod at puyat. Pero may tinatago ako, Kuya Will. Isang parte ng sarili ko na matagal ko nang kinukulong sa loob. Bago ko pa makilala si Samantha, alam ko na sa sarili ko na hindi lang babae ang kaya kong magustuhan. May parte rin sa akin na naa-attract sa kapwa ko lalaki. Nung college, nagkaroon ako ng boyfriend, si Jason. Pero dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao, pareho kaming umatras at naghiwalay. Akala ko noon kapag binitawan ko yon at nag-focus ako sa normal na buhay, mawawala rin yung nararamdaman ko. Pero hindi pala ganoon. Parang apoy na tinabunan lang ng lupa. Hindi nawawala, tahimik lang sa ilalim. Mahal ko si Samantha, Kuya Will. Totoo yon. Pero habang tumatagal, dala-dala ko pa rin yung parte ng sarili ko na pilit kong tinatago bilang isang bisexual na lalaki na pilit inaayos ang buhay kahit may isang bahagi ng sarili niya na hindi pa rin tuluyang matahimik. Noong kalagitnaan ng taon, sunod-sunod ang nangyari sa karir namin ni Samantha. Na-promote siya bilang sales manager sa isang kumpanya sa Makati matapos ang ilang buwang puyat at overtime. Sobrang saya namin noon, parang may ilaw na biglang sumikat sa buhay namin. Pero makalipas lang ang 2 buwan, kabaliktaran naman ang nangyari sa akin. Nagkaroon ng malaking restructuring sa hotel na pinagtatrabahuan ko sa BGC at marami kaming na-terminate na manager. Kasama ako doon. Para akong binagsakan ng mundo, Kuya Will. Isang iglap lang, nawala yung pinaghirapan kong trabaho na ilang taon kong binuo. Si Samantha, sobrang supportive. Sabi niya, baka ito na raw yung chance para
Gamitin ko yung ipon ko at simulan yung pangarap kong magtayo ng sariling restaurant. Sinubukan kong kumapit sa idea na yon. Lumipas ang halos 2 buwan na puro pag-a-adjust ang ginagawa ko. Abala ako sa paghahanap ng pwesto sa Mandaluyong. Nagre-research ng concept at paulit-ulit na naglalakad-lakad para lang hindi ako lamunin ng lungkot ng pagkawala ng trabaho. Parang nasa gitna ako ng dagat na hindi alam kung saan lulutang. Isang hapon, sobrang pagod ako, kaya dumaan ako sa isang Starbucks sa Greenfield para magpahinga habang inaayos ko yung business plan ko sa laptop. Doon, parang biglang huminto yung mundo ko nang may pumasok na notification sa phone ko. Galing sa taong matagal ko nang inakalang tuluyan nang nawala sa buhay ko. Si Jason. Kamusta ka? Nasaan ka ngayon? Nandito ako sa Mandaluyong. Naka-staycation sa Fame Residences. Want to meet? Coffee lang, usap, sabi niya sa chat. Kuya Will, biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang mabasa ko iyon. Ilang taon na ang lumipas pero parang bumalik agad yung pamilyar na kaba na matagal ko nang ibinaon sa nakaraan. Alam kong may asawa na ako at mas mabuting hindi na lang ako mag-reply. Pero sa dami ng stress na pinagdaanan ko at sa bigat ng mga nakaraang buwan, naging mahina ako sa sandaling iyon. Nag-reply ako at sinabi kong nasa Greenfield lang ako. Wala pang 5 minuto, nakita ko na siyang pumasok sa Starbucks. Mas mature na ang itsura ni Jason kumpara noon, pero nandoon pa rin yung baby face na madali kong nakilala. Nang magkita kami, simpleng kamustahan lang ang nangyari. Sinabi kong kasal na ako at masaya naman siya para sa akin. Ikinuwento naman niya na chef na siya sa isang barko at nagbabakasyon lang sa Maynila. Sa totoo lang, wala namang mali siya noong una, Kuya Will. Parang 2 dati nang magkakilala lang na muling nagtagpo pagkatapos ng mahabang panahon. Naghiwalay kami ng gabing iyon na walang nangyaring kakaiba. Pero dahil pareho kaming may libreng oras, nasundan pa ang pagkikita namin makalipas ang 2 linggo. Hanggang sa naging madalas na rin ang pag-uusap namin sa chat. Madalas tungkol lang sa pagluluto, sa mga plano ko para sa restaurant, at sa mga nangyayari sa buhay namin. Pero habang tumatagal, may pakiramdam na unti-unting bumabalik. Isang pakiramdam na akala ko matagal ko nang naiwan sa nakaraan. Sa loob ng 2 buwan na iyon, dahan-dahang bumalik ang mga damdaming pilit kong itinago sa sarili ko. Dahil chef si Jason, malaki ang naitulong niya sa akin sa pagplano ng kusina para sa bago kong restaurant. Isang hapon, magkasama kami sa inuupahan kong pwesto para i-check at ayusin ang layout ng lugar. Habang nakatutok kami sa mga plano at blueprint, napunta ang usapan sa mga bagay na matagal naming hindi na pag-uusapan. Kuya Will, doon nagsimulang magulo ang isip ko. Parang pintong matagal nang nakasara ang unti-unting bumukas. Alam kong mali ang mga nararamdaman ko. Pero hindi ko rin maikakaila na may mga damdaming akala ko noon ay tuluyan nang nawala. Sa huli, nakagawa ako ng desisyong hindi ko ipinagmamalaki. Isang pagkakamaling alam kong makakasakit sa asawa ko kapag nalaman niya. Pagkatapos noon, agad akong nakaramdam ng matinding konsensya. Para akong may mabigat na batong dala na hindi ko maibaba. Sinabi ko kay Jason na mali ang nangyari at kailangan muna naming lumayo sa isa't isa. Mahal ko ang asawa ko at alam kong hindi ko dapat hinayaan na umabot kami sa ganoong sitwasyon. Kaya umiwas ako sa kanya ng ilang linggo. Pero kahit pilit kong itinatama ang lahat, may nagbago na sa akin. Kapag umuwi ako sa kondo namin ni Samantha, pakiramdam ko ay may pader na unti-unting nabubuo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko agad napansin,
Pero naging matipid na ang mga sagot ko kapag nagtatanong siya tungkol sa restaurant. Mas madalas na rin akong nakatutok sa phone ko at nilagyan ko pa iyon ng password. Isang gabi, habang tulog ako, may lumabas palang preview ng chat sa phone ko mula sa pangalang Jason. "Kamusta? Kailan ka babalik dito sa condo sa Fame?" Doon nagsimulang magduda si Samantha. At hindi ko alam na iyon palang ang simula ng pagbagsak ng mga lihim na matagal kong itinago. Hindi agad gumawa ng eksena si Samantha, Kuya Will. Kahit sobrang sakit ng nalaman niya, pinili muna niyang obserbahan ang mga kilos ko sa mga sumunod na araw. Tahimik lang siya, pero hindi ko alam na unti-unti na pala niyang pinagdudugtong ang mga piraso ng katotohanan. Isang araw, sinabi ko sa kanya na maghapon akong nasa pwesto ng restaurant para bantayan ang trabaho ng mga kontraktor. Pero ang totoo, nagpunta ako sa condo unit ni Jason sa Fame Residences para makipagkita sa kanya. Sa puntong iyon, mas pinili kong sundin ang damdaming matagal ko nang dapat iniwasan. Ang hindi ko alam, bago pa ako umalis ng bahay, binuksan ni Samantha ang iPad ko na nakalink sa Find My ng iPhone ko. Doon niya nakita ang real-time location ko. Kitang-kita niyang nasa Fame Residences ako sa Mandaluyong at hindi sa pwesto ng restaurant gaya ng sinabi ko. Dahil sa halo-halong hinala, sakit, at kagustuhang malaman ang totoo, nagpasya siyang sundan ako. Kilala niya si Jason dahil naging kaibigan ko ito noong college. Kaya pagdating niya sa lobby ng building, gumawa siya ng paraan para makakuha ng impormasyon. Sinabi niya sa front desk na asawa siya ng bisita ni Jason at may mahalagang gamot na kailangang maibigay agad. Dahil dala niya ang ID ko at mukha naman siyang mapagkakatiwalaan, ibinigay sa kanya ang floor at unit number. Doon nagsimulang bumilis ang mga pangyayari. Parang bahay na matagal nang may bitak sa pundasyon. Unti-unti nang bumibigay ang mga lihim na pilit kong itinago. Kuya Will, habang magkasama kami ni Jason sa loob ng unit at kasalukuyang nagpapadala sa matinding init ng aming mga katawan, bigla kaming napatigil nang makarinig kami ng sunod-sunod na kalabog sa may pintuan. Pagka-open ni Jason ng pinto, pumasok si Samantha. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ko. Nakita niya kaming walang saplot sa kama at kitang-kita sa ayos ng kwarto kung gaano katindi ang kataksilan ko. Umiyak ng husto si Samantha. Hindi yung iyak na pang-drama lang, kundi yung iyak na galing sa pinakamalalim na galit at sakit. Pinaghahampas niya ako ng bag niya habang sumisigaw. "Kailan mo pa ako niloloko? Kaya pala nanlalamig ka sa akin. Akala ko may babae ka, pero mas malala pala. Ang baboy ninyo." Humarap din siya kay Jason na basang-basa ang mukha sa luha. "Natatandaan kita. Akala ko talaga magkaibigan lang kayo nung college. Tinuring pa kita noon na parang tropa. Pero tinatraidor nyo na pala ako." Sa sobrang tindi ng emosyon at galit, biglang nagka-panic attack si Samantha. Nahirapan siyang huminga, nangisay ang mga kamay niya sa panginginig at napaupo sa sahig habang sumasakit ang dibdib. Sa sobrang takot ko, binuhat ko siya agad at iniwan ko si Jason para idiretso siya sa ospital. Kuya Will, nang maging maayos na ang lagay ni Samantha sa ospital, naupo ako sa tabi ng kama niya. Tahimik lang kaming dalawa noong una. Walang gustong magsalita. Parang pareho kaming pagod sa bigat ng nangyari. Pero alam kong hindi na pwedeng itago pa ang totoo. Huminga ako ng malalim at inamin ko na ang lahat. Umiyak ako habang nagsasalita. Sinabi ko sa kanya na bisexual ako. Sinabi ko rin na totoo ang pagmamahal ko sa kanya bilang asawa ko. Hindi kasinungalingan ang 5 years naming pagsasama. Hindi fake ang mga masasayang alaala namin.
Pero may bahagi ng sarili ko na matagal kong itinago dahil sa takot. At sa halip na harapin iyon ng maayos, pinili kong maglihim hanggang sa tuluyan akong maligaw ng landas. Tahimik lang siyang nakatingin sa kisame habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin. Pagod at malamig ang mga mata niya. Denver, naniniwala naman akong minahal mo ako. Ramdam ko naman iyon sa loob ng 5 years. Pero ang masakit, hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makilala ang buong pagkatao mo. Ngayon, basag na ang tiwala ko. Kahit sabihin mong mahal mo ako, tuwing makikita kita, maaalala ko lang ang panloloko mo. Parang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa dibdib ko ang bawat salita niya. Alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil ako ang dahilan kung bakit kami umabot sa puntong iyon. Matagal kaming nag-usap sa ospital. Masakit ang bawat minuto ng pag-uusap namin. Parang apoy na matagal nang nagiinit at ngayon lang tuluyang sumiklab. Hindi naging madali ang naging desisyon namin. Pero habang tumatagal ang usapan, pareho naming na-realize na kung ipipilit pa namin ang relasyon, lalo lang kaming masasaktan. Wala na ang dating respeto. Wala na rin ang tiwalang minsang naging pundasyon ng pagsasama namin. At kapag wala na ang pundasyong iyon, mahirap nang itayo ulit ang nasirang tahanan. Kaya sa huli, nagkasundo kaming maghiwalay na nang tuluyan. Isa iyon sa pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Pero alam kong iyon na rin ang tanging natitirang paraan para pareho kaming makapagpatuloy. Kuya Will, hindi naging madali ang mga sumunod na buwan pagkatapos ng hiwalayan namin ni Samantha. Pero gusto ko ring linawin na hindi ibig sabihin na nang maghiwalay kami ay naging kami agad ni Jason. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya muna akong lumayo sa kanilang dalawa. Kailangan ko munang harapin ang sarili ko. Nag-focus ako sa pagpapatakbo ng restaurant ko. Mas ibinuhos ko ang oras at pagod ko sa trabaho habang unti-unti kong inaayos ang buhay kong parang bahay na nasalanta ng bagyo. Maraming bagay ang kailangan kong tanggapin at ayusin bago ako muling sumulong. Mahigit 1 year akong namuhay ng mag-isa. Ginamit ko ang panahong iyon para mag-isip, matuto mula sa mga pagkakamali ko, at mas maintindihan ang sarili kong pagkatao at sexualidad. Ngayon, 3 years na ang lumipas mula noong araw na nagpabago sa buhay naming lahat. Si Samantha ay nasa ibang bansa na. May sarili na siyang buhay at masaya na rin sa mga bagong landas na pinili niya. Kamakailan lang ay nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Hindi man naibalik ang nakaraan, kahit paano ay nagkapatawaran kami at nakapagbigay ng maayos na pagtatapos sa sakit na pinagdaanan namin. Si Jason naman ay nanatiling nandyan kahit matagal ko siyang inilayo sa buhay ko. Hindi siya nagmadali at hindi rin niya ako pinilit. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at nang maayos na ang mga dapat ayusin, naging partner ko rin siya. 1 year na kaming magkasama ngayon. Marami akong natutunan sa buong karanasang ito, Kuya Will. Natutunan ko na ang pagiging totoo sa sarili ay may kasamang responsibilidad. Hindi sapat na sundin mo lang ang gusto ng puso mo kung may masasaktan ka namang ibang tao sa proseso. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi tungkol sa pagtatago o panloloko. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Will. Maraming salamat sa pakikinig at sana may mapulot na aral ang mga listeners mo mula sa naging karanasan ko. Denver, una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa pagtitiwala mo na ibahagi ang iyong karanasan dito sa M2M Desires. Habang binabasa ko ang sulat mo,
Hindi ko napigilang maramdaman ang grabing sakit na sinapit ng asawa mong si Samantha. Walang sino mang nagmamahal ng tapat ang nararapat na makasaksi sa ganong klaseng tagpo. Ang mahuli, ang taong pinagkakatiwalaan niya sa mismong akto ng pagtataksil. Mabuti na lamang at matapos ang pagsubok ay pinili mong lumayo muna para magnilay at ayusin ang sarili mo bago ka pumasok sa bagong relasyon. Ang payo ko sa iyo ngayon, habang kasama mo na si Jason, ay panindigan mo ang kasalukuyan mong buhay ng may buong katapatan at huwag mo nang uulitin ang pagkakamaling maglihim dahil ang nakamit mong kalayaan sa iyong pagkatao ay dapat maging daan para maging isang mas mabuting partner. Ang pinakamalaking aral na maiiwan sa atin ng kwentong ito ay ang katotohanan na ang pagiging totoo sa sarili ay hindi dapat ginagawa sa paraang makakasira at makakasakit sa damdamin ng ibang tao. Ang sexuality ay walang mali, ngunit ang magtago sa likod ng kasinungalingan at madamay ang isang taong walang kinalaman sa isang relasyong nakabatay sa kulang na katotohanan ay isang malaking sugal, luha at tiwalang nasira ang kabayaran. Ang tiwala, kapag nasira, ay parang salamin na nabasag. Kahit mapatawad pa sa huli, hindi na nito maibabalik ang dating buo at malinis na ugnayan. Kayo naman, mga ka-desires, ano ang inyong masasabi sa naging takbo ng kwento ni Denver? Sa tingin nyo ba, ay tama lang ang naging desisyon ni Samantha na magpatawad pero piliin pa ring makipaghiwalay ng tuluyan? At ano ang maipapayo ninyo sa bagong simula ni na Denver at Jason? Ibahagi ang inyong mga saloobin at mag-comment kayo sa ibaba dahil gusto kong mabasa ang mga opinyon ninyo. Kung naging makabuluhan sa inyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating madamdamin at totoong kwento ng pag-ibig. Hanggang sa muli, ako ang inyong kaagapay sa mga lihim ng puso, si Kuya Will, nag-iiwan sa inyo ng paalala. Magpakatotoo, ngunit huwag na huwag makakalimot maging tapat. Magandang gabi sa inyong lahat.